Sorry, Lee. Hindi ka pwedeng makasal kay Steven. Masayang nagpo-photoshoot ang mga Diyos habang naghihintay na sakto namang dumating na ang pamilya Tamuecos na masaya at mainit nilang sinalubong. Nag-text naman si Snoop kay Irene na nasa labas siya ng simbahan kaya agad-agad siyang pinuntahan ng dalaga. Ayaw papasukin ng security si Snoop dahil wala siyang pangalan sa master guest na kahit sabihin niyang kilala niya si Irene at nang matanaw niya ang dalaga ay agad niyang kinawayan na patakbong pinuntahan naman ni Irene at binili niya sa security na guest niya si Snoop kaya agad siyang pinapasok. Agad tinanong ng dalaga kung bakit andoon si Snoop at kung may problema o kung dinamay siya ni Mang Ibe. Tinanong ni Snoop kung tuloy na ang kasal nila Caroline na wala na ba silang pag-asa ni Bingo na agad namang giniit na Irene na hindi nila nagawang pigilan dahil nag-set sila ng date ng dalawa bago ang kasal. Giniit ng binata na pumunta siya doon dahil ayaw niyang matulad kay Bingo kaya natulala si Irene. Sinaad pa niyang galing sila sa magkaibang mundo. Natanggap niya kahit gaano kaarte ang dalaga, sabay hinawakan niya ang kamay na Irene at nanindigan siyang hindi na siya takot na kahit magkaroon sila ng 12 anak, kaya napatawa ang dalaga na nangako siyang gagawin niya ang lahat para umunlad na kahit husgahan siya ng ibang tao ay wala na siyang pakialam na ipaglalaban niya ang dalaga maging sa papa at papa niya na kahit ng buong pamilya niya na ayaw sa kanya, sabay inamin niyang mahal niya si Irene na pinaulit pa ng dalaga, kaya niloko siya ni Snoop na bingi na naman ito, kaya inulit niyang inamin na mahal niya si Irene, kaya sobrang natuwa naman ang dalaga. Sakto namang tinawag na ang dalaga dahil sa pictorial nila, kaya sinabihan niya si Snoop na babalikan niya ito at huwag magbabago ang isip niya sa mga inamin na niya sa kanya. Habang alalang-alala na silang lahat sa simbahan dahil hindi pa dumatating si Caroline at nauna nang dumating sila Jersey, kaya nakailang tawag na sila Bettina sa dalaga pero hindi siya sumasagot, kaya balisa na sila lalo na sila Cindy at Gina na nagpalusot pa sila kila Stephen at sa mga magulang nito na on the way na ang dalaga. Sinubukang tawagan ni Caroline si Bingo bago ang kasal nila pero hindi sumagot ang binata dahil sa pagsugod ni Mang Ibe. May isang van na gumitgit sa mga security ni Caroline habang papunta ito ng simbahan kaya nawala siya sa paningin nila. Natakot na ang dalaga nang mapansin niyang iba na ang ruta kaya sinabihan niya yung driver na mali na ang dinadaanan niya at sinabihan niyang itigil na ng driver yung limo pero hindi ito nagsasalita. Nag-hysterical na ang dalaga dahil alam niyang may mali sa mga nangyayari, lalo't naka-red alert sila dahil sa banta ni Mang Ibe sa pamilya nila. Nilapitan niya yung driver na galit niyang tinanong kung anong kailangan niya sa kanya nang mapagtanto niyang si Bingo pala yung nagdadrive kaya humingi ng tawad ang binata dahil hindi pwedeng maikasal si Caroline kay Stephen. Ang alam ni Caroline ay kinidnap na siya dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ni Bingo at kung papaano siya nakalusot dahil sa mga security ng dalaga pero andoon si Bingo para itangay si Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.